Showbiz fanatics, abay nataranta ang lahat sa pag-amin na ginawa ni Mr. Alden Richards, kaya pala naglabasan ang mga sa ating updates for today's video. Ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And now before we proceed, pag-usapan natin ito dahil usap-usapan din po ngayon yung patungkol po dun sa bayad, no? Dito po sa per endorsement product na ini-endorse si Miss Catherine. Nagkakahalaga, nalula po ang lahat sa balitang ito na 35 million per endorsement. At inalam ko din kung magkano yung kay Alden. Way back 2015, yung unang putok ng Aldab was 5 million per TV commercial starting rate, while May Mendoza was 1 million per TV commercial. Partida, wala pang boses si May niyan. In a matter of months, habang pasikat ng pasikat, mabilis din umakyat ang mga rates. Imagine how much they earn just from the commercial from 2015 to 2016. Ganun kayaman itong mga to. Sa ngayon po, sa pagkakaalala ko, sa isa sa mga article na nabasa ko is 25 million per endorsement product per commercial ang ibinabayad kay Mr. Alden Richards. Kaya naman pala itong si Miss Catherine, ito bigay pagdating po sa mga endorsement, pati po yung sarili niyang platform ginagamit niya, yung Facebook niya, IG niya, Twitter, to endorse yung mga produktong meron po siya, at deserve niya naman po yun. At hindi na rin tayo magtataka kung one day magsisettle down na rin si Miss Catherine dahil sa dami na rin ng mga ipon niya, yung pera niya, grabe. Pero syempre, kung 35 million po ang kinikita niya per endorsement, hindi naman yung total amount is mapupunta sa kanya kasi may tax deduction ng tax. Ikakaltas pa doon ng kanyang network, yung manager. Tapos yung team niya, babayaran niya din yun, diba? So, ganun din po kay Alden. And this time, eto na, pag-usapan natin dahil matapos po yung interview ni Mr. Alden Richards at yung pag-amin na ginawa ni Alden Richards via television sa 24 oras. Kasi ito po yung parang senaryo ng Alden, mas naging close pa kay Catherine matapos mag-shooting sa Canada. Ibig sabihin, kung close na sila dati, mas close sila ngayon. Ibig sinabi kasing close, parang talagang nalalaman mo na yung maraming bagay patungkol sa kanya. Naging sentimental at emosyonal ang Asia multimedia star na si Alden Richards sa mga huling araw ng shooting nila ni Catherine Bernardo sa Canada. Nakauwi na sa Pilipinas si Alden makalipas ang 1 buwang pananatili sa Canada, kung saan kinunan ang pelikula ni Catherine na Hello Love Again, ang sequel na blockbuster movie nilang Hello Love Goodbye. Kwento ni Alden sa panayam niya sa 24 oras nitong nagdaang Biyernes, August 30, hindi niya napigilan ng sarili na makaramdam ng sefangs or separation anxiety sa pagtatapos ng kanilang shooting. I felt little bit sentimental of course with the place and haba ng time na magkakasama kami noon. So nagulat ako in an instant, tapos na pala siya. Pahayag ng kapuso superstar. Inamin ni Alden na sa tagal-tagal ng pagsasama nila sa Canada, mas lalo raw silang naging close ng buong cast ng production ng Hello Love Again, kabilang na syempre especially ang kanyang leading lady na si Miss Catherine Bernardo. Mas naging solid, mas naging closer, mas nakilala namin yung isa't isa. At the same time, parang you really get to know the person once you get to work with her in a setup na matagal na magkasama. Ito po yung chika ni Mr. Alden Richards tungkol kay Catherine. So pagkatapos pong inamin ni Mr. Alden Richards na talagang nagkaroon na sila ng tinatawag na deeper getting to know each other, naglabasan na yung mga negatibong balita. Ayaw na mga bashers yan. Ayaw nilang makakarinig ng mga positibong bagay na meron po patungkol kay Alden at kay Catherine, tas kay Alden Richards pa talaga nang galing. Kasi sinerch ko siya parang kung titimbang-timbangin natin, talagang dadaan sila sa ganito Makikita mo talaga na meron talagang may mga taong ayaw talaga kay Catherine at Alden Richards. At hindi natin sila masisisi doon dahil trabaho po nila yon, diba? So wag na tayo magtaka kung may mga negatibong balitang lalabas patungkol kay Alden at kay Catherine dahil parte po yan ng kanilang trabaho. At the same time, di natin malaman kung bashers ba sila or parte ba yan ng publicity ng dalawa. So pasalamatan na lang natin hanggang sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin si Catherine at si Alden Richards. And now, let's talk about your comments and reactions sa comment section with regards po sa ating latest updates. Yung ating updates kahapon, i-check po natin ang inyong mga reaksyon at magbibigay tayo ng komento patungkol dito. So unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Delia Peralta. Ang sabi niya ay, Catherine, kung ako sa'yo, I will never come back to Daniel at alam mo na ugali ni Daniel. Kahit may issue na may anak kayo, okay lang yan, maraming mga lalaki. But if ako sa'yo, Catherine, kung gusto nila Alden, pakasalan ka na ngayon, pumayag ka na. Yan, sabi naman ni Ma'am Christy Habato, imposible, that's suicide on Catherine's career. Kapag nakipagbalikan siya, mako-question ang credibility niya. Besides, ano ba ang impression sa mga babaeng bumabalik na sa ex as na womanizer, controlling and emotionally abusive? Di ba tinatawag silang tanga? Then,
think Kat is too smart for that. Nakawala na siya? Babalik pa ba siya? No, it's not like Kat. She's not stupid. And tama, hindi Josie Costura. Puro feeling niya. Hindi panghuhula ang tawag doon. Baka Katniel fan yan. Umaasa pa, haha. God is above all. Mabubuting tao sila, Kat at Alden. It also his will na mag-break sila ni Daniel. So all parties will learn from their experience. Sa positive vibe na hatid ng Katin, I believe it's also God's will. Kaya wag tayong maniwala sa mga hula-hula. I agree with what she was trying to say. No? Tama naman, kung ikaw nakaranas ka na at sobrang sakit yung naranasan mo for your past relationship, gugustuhin mo pa rin bang bumalik doon? Katulad ng paulit-ulit kong sinasabi po sa inyo sa mga updates natin sa inyo, na maraming beses na pong sinabi ni Catherine that she's not coming back. No, maybe bibigay niya yung forgiveness, pero yung balikan mo pa yung isang taong nagbigay sa'yo ng too much pain, imposible na po yun. Kaya naman let's support na lang Catherine. Also, Ma'am Virgie Pamposa said, sobra kasi trending si Miss Catherine and Alden, kaya walang tigil ang paninira sa kanila. At naway panindigan ni Miss Catherine na hindi balikan si Daniel, Ma'am Dars. May nakita ako na video ni Daniel na nasa room sila, kasama niya yung babae na girlfriend niya na taga Batangas. Sweet nga nila Nakita ko sa more videos, sa kakascroll ko may video sila. Yung girl na sinabi nila na may girlfriend niya, ito niya na taga Batangas. Actually, marami pong dumadaan sa news feeds ko na ganyan. May mga nakita pa nga ako na nasa mall, pero may isang doon na hindi si Daniel kasi parang kamukha niya lang. Pero merong isa na parang kasama si Daniel. Even si Miss Annabel Rama, nagsalita siya na naniniwala siya na may girlfriend nga si Mr. Daniel. Kasi yun talaga, hindi naman magsisinungaling, diba? Pero todo tanggi pa rin kasi sila hanggang sa ngayon. Maging po yung girl, nagsalita na rin siya sa public. Baka this is not the high time for them para sa publiko siya. Sabi ni Mr. Alfredo Cristosologo, Miss Dar, tama po, di dapat mag-invest too much for them, Kat din, kasi mahirap umasa at nasa showbiz tayo. They're just the best team up as of this time. Pero masarap ding mangarap na meron ding susunod na yapak ni na Judy Ann Santos and Ryan Agoncillo. They belong to different TV station, pero look at them now. They are one of the best couple in the industry. I am such a fan of them. I agree with you, Mr. Alfredo Crisologo, no? Yan din naman ang wish natin lahat, no, na kung ano man po yung maging endgame ni Miss Catherine at Alden Richards, yun naman talaga yung gusto natin, diba, na magkatuluyan talaga sila at hindi maging hadlang yung kanila pong network or religion man yan or whatever para sa pagkakaroon nila ng mas maganda at mas maayos na relasyon. And another, sabi ng isang viewer natin, sorry, hulang puro wrong. Pinagpipilitan mong ayaw na. May word of honor ang Katden. Believe in God, that's it. Yes, hulaan mo ng sarili bago yung ibang tao, okay? Believe to yourself, Katden. God bless both of you. Ayan. So, ito naman yung kanyang mariing statement patungkol dito. So, Ma'am Gloria Lomeda said, kasi nga alam nila na marami ang nagtatanggol sa dalawa. Ano mang pagsubok ang dumating, naniniwala ako na matatag at matibay na ang relasyon nilang dalawa. Totoo naman, diba? Sa dami po ng mga bashers ngayon. Ito talaga yung kailangan nilang panghawakan. And also, Mr. Tony Bistak said, feeling lang ng mga hulayan, may dahilan ng lahat sa hiwalayan na yan. Mahirap bumalik kung ang trust ang naapektuhan. It will always be an issue between them. Alam ni Kat yun, kaya moving forward lang ang direksyon niya. Lumalalim na rin ang Kat din, kaya supportahan na lang natin ang desisyon nila na private muna, ano man meron sila. Magpapapress con din yan sa tamang panahon. True naman, diba? Huwag natin masyadong madaliin, yaan natin na ma-enjoy muna nila yung privacy nila together, kung ano man yung meron sila ngayon. And of course, sabi ni Ma'am Daisy Empleo, maniwala kayo dyan. No turning back, di Kat, but moving forward. Thank you, Miss Dareds. Keep safe po. Sabi ni Mr. Dan Vergara, the best ka talaga, Miss Dareds. Pagdating sa Kat din, talagang bilib ako sa mga pagtatanggol mo. Thank you po, Kat din lang ako. Ayaw sa ibang love team. Ayan. Thank you din po, Mr. Dan Vergara. And Ma'am Daisy Empleo, sa inyo pong palagiang panonood. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!